Yo Kirara, kumusta? Kumusta kayo? Tagal na naman tayong nawala. At dahil dyan, may shoutout tayo sa dulo ng video. So let's go. Hello Sir Kira. Cecil na lang po ang itawag niyo sa akin. Kwento ko lang itong karanasan ko. Noong minsang nakishared rent ako sa kaibigan ko na si Leia na nakatira sa isang condo sa QC. Umalis na kasi yung kasama niya noon at mahihirapan siyang magbayad sa condo ng solo. Kaya nung malaman niya na aalis na ako sa pinagtatrabahuhan ko, ay niyaya niyang doon na lang daw ako sa QC maghanap ng bago kong trabaho para doon na lang din ako mag-rent kasama niya. Wala namang problema sa akin yun. Basta maayos ang internet connection, okay ako. Last na lang din yung makakatipid ako since magiging mura ang bills dahil may kahati ako. Kasi may work talaga ako nun. Yun yung time na nag-decide ako na mag-focus na sa VA job ko. Kaya nag-resign na ako sa regular work ko. So fast forward tayo. Lumipat din ako agad matapos naming pag-usapan ng terms sa unit. Noong okay kaming pareho sa hatian at kung ano-ano pa, lumipat na ako agad. Maayos naman yung unit. May 2 kwarto doon kaya hindi na kami mahihirapang pareho. May pasok siya sa araw. Ako naman, may duty sa gabi. Palagi akong nag-i-snack kapag nagjo-duty ako. Palagi akong may stock na mga pagkain na gusto ko. Pero isang gabi, nag-crave ako ng ibang pagkain. Kaya kahit tamad na tamad, bumaba ako. Tulog na si Leia nun, kaya ako lang mag-isa ang bumaba. Bale, first time kong bumaba mag-isa ng ganoong oras. Madaling araw yun. Wala namang nangyari noong bumaba ako. Nakabili naman ako ng matiwasay sa convenience store at nakabalik sa building namin. Noong nasa elevator na ako paakyat, pinindot ko na agad yung floor namin at naghintay na sumara yung pinto. Inantay kong kusang magsara yun. Naghihintay din kasi ako ng makakasabay. Kasi medyo creepy mag-isa sa loob ng elevator ng ganoong oras. Anyway, kahit na naghintay ako, wala pa rin akong nakasabay. Pagsara ng pinto, Sir Kira, bigla ba namang umilaw yung number 5? Kaya ang nangyari, uminto at bumukas yung elevator sa 5th floor. Naisiksik ko talaga yung sarili ko sa gilid nun habang paulit-ulit na pinipindot yung close button. Yun na yata yung pinakamatagal na 10 segundo sa buhay ko, Sir Kira. Dahil bago nagsara ng tuluyan yung elevator, nakadinig pa ako ng tawanan na papalayo na para bang may lumabas ng elevator habang tumatawa. Grabe yung kilabot ko nito. Kaya naman pagdating ko sa floor namin, nagtatakbo na agad ako pabalik sa unit. Simula nun, hindi na talaga ako ulit bumaba ng ganoong oras o kaya ay nang walang kasama. Itong ikukwento ko ay karanasan namin sa isang apartment unit na natirhan namin ng live-in partner ko na si Carlo. Tawagin mo na lang ako sa nickname ko na Chris. Ito ang una't huling karanasan namin ng partner ko. Kasi simula noon, hindi na kami tumitira sa apartment na hindi kami ang unang tenant. Bagong lipat lang kami ni Carlo sa Dasma noon. Lumipat kami para mas malapit kami sa pinagtatrabahuhan niya. Ako naman sa bahay lang talaga. Nagtitinda ng kung ano-ano online. Sa unang araw ng paglilipat namin, katulong namin noon yung mama at papa ko. Nasa Dasma lang din kasi sila, kaya nakitulong sila sa paghahakot mula sa dati naming tirahan. Maayos naman yung takbo ng araw na yon. Tinutulungan din nila kami sa pag-aayos ng ilang mga gamit sa bago naming nilipatan. Nung kahit papaano nakatapos na kaming magpasok ng mga gamit at nakapagsalansan na, nagpahinga na muna kami at kumain na ng dinner. Nasa sala kami noon, kanya-kanya kami ng pwesto sa pagkain kasi madami pang nakapatong sa lamesa namin. Kami ni Carlo, nasa center table kami at sa lapag nakaupo. Sila mama at papa naman, nakaupo sa lapag sa tapat ng pinto.
Napansin ko noon na pinagmamasdan ni mama ng mabuti yung bahay. Kaya tinanong ko siya kung okay ba yung nakuha namin. Pero ngumiwi lang si mama. Tapos sabi niya, hindi niya daw alam. Kako bakit? Maayos naman yung itsura ng bahay. Bagong pintura pa nga kako at bagong tiles din. At higit sa lahat, maayos ang itsura ng banyo at lababo. Malinis tignan, kaya nagustuhan din talaga namin. Pero sabi ni mama, parang kakaiba lang daw yung pakiramdam niya. So hindi ko na lang ulit tinanong. Kasi naisip ko na baka pagod lang siya sa ginawa namin buong araw. At dahil ginabi na rin talaga kaming nakatapos, sinabihan ko sila mama na doon na lang muna matulog at ipagpabukas na ang pag-uwi. Pumayag naman sila. Sila na rin ang pinatulog ko sa kwarto para naman makapagpahinga talaga sila ng maayos. Naglatag na lang kami ni Carlo sa sala. Usually kapag ganoong sobrang pagod at antok na ako, segundo lang pagkahiga, nakakatulog na talaga ako. Pero nung time na yon, wala. Kahit ilang beses akong humikab, nahirapan akong kunin yung tulog ko. Sa isip ko baka dahil nasa lapag lang kami o kaya namamahay ako. Nakatulog pa rin naman ako kahit papaano. Yun nga lang, halos umaga na rin yun. Kaya puyat na puyat ako nung araw na yun. Inggit na inggit ako kay Carlo kasi akala ko nakatulog siya agad. Yun pala hindi rin. Pinilit lang daw niya. Pero sobrang babaw daw talaga ng tulog niya nun. Hindi lang daw siya masyadong nagalaw kasi nananakit yung katawan niya. Kinabukasan nun maaga nga akong nagising. Nagising ako sa amoy ng sigarilyo. Hindi naman naninigarilyo ang magulang ko pati si Carlo. Naiinis na bumangon ako nun. Kasi nanunuot talaga sa pangamoy ko yung amoy na yun. So sumilip ako sa labas. Nagbukas ako ng bintana. Medyo madilim pa rin nun at parang wala namang dumadaan na naninigarilyo. Hindi na ako nakabalik sa tulog nun. Nag-ayos na lang ako ng mga gamit namin sa kusina paunti-unti. Habang nag-aayos, nakita ko si Carlo na pumasok sa kwarto. Kako buti naman at gising na siya. May pasok pa siya nung araw na yon. Nag-init na ako agad ng tubig para makapagkape na kaming dalawa. Pagkatimpla ko, nagtaka ko kasi hindi pa rin lumalabas ng kwarto si Carlo. Tumayo ako para sana ligpitin yung latag namin sa sala. Pero magulat-gulat ako na nandoon pa rin si Carlo at tulog na tulog. Nilapitan ko siya at ginising. Sinabi ko rin na nakatimpla na ako ng kape kaya napilitan na rin siyang bumangon noon. Pagtayo niya, nagligpit na ako. Tapos binuksan ko yung pintuan namin. Noong mukhang gising na talaga siya, tinanong ko kung tumayo ba siya kanina at pumasok sa kwarto. Medyo nagulat pa siya noon. Sabi niya hindi raw. Pero nanaginip nga raw siya noon. Nagising daw siya at pumasok sa kwarto. Nakita pa nga raw niya ako na nag-aayos sa lababo. Akala daw niya totoong nagising siya noon. Yun pala panaginip lang kasi nga ginising ko pa siya. Nakaramdam ako ng kilabot noon. Sabi ko, ano yun? Ang weird naman kako. Fast forward po tayo ng konti. May ilang linggo na kaming nakatira doon. Ako lang ang naiiwan madalas sa bahay. Busy ako sa online business ko dahil sobrang hina ng benta ng mga panahon na yon. Naiinis pa ako kasi kung kailan naman kako walking distance na lang yung JRS, saka pa ako nawala ng buyers. Ginawa ko na talaga lahat nun. Pero madalas, zero pa rin ang benta ko. Ang dalas nang mainit ang ulo ko nun. Madalas ko na ring awayan si Carlo. Minsan kahit yung pinakamaliit na bagay, pinag-aawayan naming dalawa. Na talagang nakapagtataka. Sobrang haba kasi ng pasensya ng partner ko. Sa loob ng 7 taon namin noon, isang beses pa lang kaming nag-away. At talagang malala yun. Pero after nun, hindi naman na naulit. Nun lang ulit. At dahil pa yun sa akin. Sobrang stress na stress ako nun.
Maski si Carlo, hindi na alam ang sasabihin sa akin. Ang ginagawa niya na lang noon ay inaaya niya akong lumabas ng bahay. Gala o kaya ride. Madalas tambay kami sa 7-Eleven. Nung minsang nakatambay kami sa 7-Eleven, kinausap niya ako. Ang weird ko daw kapag nasa bahay. Bakit palagi raw mainit ang ulo ko? Para daw akong sinasapian. Pabiro niya lang na sinabi yun. Pero napapaisip din talaga ako. Kasi maski ako, napapansin ko rin naman yun. Sa totoo niyan, isa din sa dahilan ng paglipat namin doon dahil maganda ang takbo ng online selling ko. At malaking kabawasan talaga para sa akin na hindi na ako namamasahe pag kailangan ko ng mag-ship ng orders. Dahil nga ang lapit-lapit na lang ng JRS sa amin. Pero ayun nga, paglipat namin sa bahay na yon, biglang bagsak. Ni hindi man lang tumal As in bagsak talaga. Madalas zero. Hindi naman ako nagpahinga sa pag-online selling ko para makalimutan agad ako ng buyers ko. Naisip ko noon na nagganda malas talaga kami simula nung lumipat kami sa apartment na yon. Tapos ayun nga, hindi pa rin nawala talaga yung amoy ng sigarilyo doon. Ang nasagot ko na lang kay Carlo noon, kung wala ka ako kaming kontrata doon, baka niyaya ko na lang siyang lumipat ulit ng apartment. Sagot niya, naisipan nga din daw niya yun. Kaya nga lang, nakatali kaming pareho sa kontrata ng apartment. Fast forward ulit, Sir Kira. Pinigilan ko ang sarili ko na awayin si Carlo. Kapag yung parang sasabog na naman ako sa inis, nananahimik na lang ako. Kapag ganun, nagigets naman agad ni Carlo, kaya tatahimik na lang din muna siya. May isang beses na hindi kami nagkikibuan. Hindi tumabi sa akin si Carlo nung matutulog na. Naglatag lang siya sa sala namin. Habang ako, nakahiga lang ako sa kwarto at napapaisip. Hindi ko kasi maalala kung bakit ako galit kay Carlo. Bandang 12:00 yata yon. Nakarinig ako ng mga nag-uusap sa sala. Ako, sinong kausap nun? At bakit ka ako gabing-gabi na saka pa nagpapunta ng bisita? Nagdalawang isip ako kung lalabas ba ako o hindi. Pero sa huli, lumabas na rin ako. Sakto nun na pagbukas ko ng pinto ng kwarto, biglang pasok si Carlo. Tinanong niya ako kung nadidinig ko daw ba yung mga nag-uusap sa labas. Sabi ko oo, sino ka ko yun? Pero sabi niya, wala daw tao sa labas. Nagulat na lang din daw siya noon nung makarinig siya ng nag-uusap doon na para bang nagtatalo pa. Inatak niya ako sa higaan at natulog na kaming dalawa. Nakatulog naman siya agad noon na para bang walang nangyaring kakaiba sa labas namin. Samantalang ako, nagdasal na muna ako at saka ako nakatulog. Kinabukasan nito, nagising ako nung nakaramdam ako ng pag-ihi. Bumangon ako at pipikit-pikit pa na dumiretso sa CR na nasa kusina namin. Pagkatapos kong mag-CR, nakita ko si Carlo na nakahiga at mahimbing na natutulog sa lapag ng sala. Sa sobrang kilabot ko nun, talagang ginising ko siya. Tapos sinabi ko sa kanya yung nangyari. Kaya ako nagtataka ko kung bakit nasa sala siya natutulog. Tapos ang sagot niya, hindi naman daw siya pumasok sa kwarto namin. Talagang gulong-gulo kami nun. Pero hindi na rin ako bumalik sa pagtulog. Nag-ayos na rin si Carlo. Tapos ako nag-ayos na rin. Sa isip ko, may kakaiba talaga sa bahay namin na yon. So ang ginawa ko na muna noon bilang solusyon, dinala ko na muna sa bahay ng magulang ko yung business ko. Kaya kapag nasa trabaho si Carlo, uuwi na muna ako sa bahay nila mama. Doon ako mag-online selling. Pinahiram sa akin ni mama yung isang side ng bahay nila para doon na lang daw muna yung mga gamit ko. Tapos nun, susunduin naman ako ni Carlo after niya sa trabaho niya. Ganoon ang naging sistema namin noon. At himala namang nabawasan ang pag-aaway namin ni Carlo at unti-unti na rin nakabangon ang online business ko. Hindi na namin nalaman kung anong meron sa apartment na yon, Sir Kira.
Basta ang alam namin, may sumpa ang unit na yon. Actually, nabalitaan pa namin sa dati naming kapitbahay doon na yung sumunod na umupa doon sa unit na yon, halos katulad lang din ang nangyari sa amin ni Carlo. At tulad ng mga kwento at reklamo namin noon tungkol sa ingay na para bang may nag-aaway, sa usok ng sigarilyo at pag-aaway namin ni Carlo, ay ganoon din daw yung nangyari sa pumalit sa amin sa unit na yon. Pero maski kahit nung makaalis kami doon, pinanindigan talaga ng may-ari na wala daw talagang masamang history yung bahay na yon. Ewan ko kako sa kanya. Basta kami, iba ang naranasan namin sa apartment niya. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Salamat po. Tawagin niyo na lang po akong Jean, Sir Kira. Hello po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Maikli lang po itong kwento ko, pero sana maisama ninyo. This year lang po ito nangyari. Nakatira kami ni Mama sa isang kondo sa Mandaluyong. Hindi ko na po sasabihin kung saan Nitong taon lang kami natira doon. Kaibigan ko ang may-ari na nag-migrate na sa Canada. May 2 kwarto yung kondo. Sakto lang para sa amin ni Mama dahil matagal na ding patay ang tatay ko. Wala naman akong kapatid, kaya kaming 2 na lang ni Mama ang magkasama. So nagtig-isa kami ni Mama ng kwarto. Sa akin yung master's bedroom at sa kanya naman yung mas maliit. Pareho kaming may trabaho ni Mama, kaya hindi talaga kami madalas na magstay doon. Pero ang kwento niya, kapag naiiwan siyang mag-isa sa unit namin, may nararamdaman daw siyang kakaiba. Isang beses daw kasi, nag-general cleaning siya nun. Nagtapon daw siya ng mga gamit na sira o yung may mga basag na. Tinabi niya yung ibang mga damit na hindi na nagagamit para daw maipamigay. At mabenta naman yung mga tingin niya kaya pang maibenta. So habang nandoon daw siya sa kwarto niya, nakabukas lang yung pinto niya. Tapos narinig daw niyang nagbukas-sara yung main door namin. Kaya akala niya nakauwi na ako. Sumigaw daw siya nun. Ilabas ko raw yung mga gamit na hindi na nagagamit para daw maipamigay sa mga kamag-anak namin na nasa probinsya. Pero nagtataka daw siya dahil hindi ko raw siya sinagot. Hindi naman kasi ako ganun, Sir Kira. Sumasagot agad ako kay Mama basta may sinabi siya. Or kapag ganoong galing ako sa labas, nagpapakita muna ako sa kanya bago ako pumasok sa kwarto ko para makapagpalit ng damit pambahay. Pero nung time na yun nga raw, wala daw. Hindi ako sumagot sa kanya. Kaya nag-alala siya. Naisip niya na baka may nangyari sa akin o baka kung may problema daw ako o baka raw masama ang pakiramdam ko. Basta yung mga tipikal na pag-aalala ng mga nanay. Kaya naman itinigil niya na muna yung ginagawa niya noon para puntahan ako sa kwarto ko. At doon na raw siya kinilabutan. Kasi bukas na bukas yung pinto ng kwarto ko. Kaya kitang-kita niya na walang katao-tao roon. Matatakotin pa naman si Mama. Kaya hindi niya na pinasok yung kwarto ko. Sumigaw na lang daw siya at tinawag niya ako. Pero wala talaga. Katahimikan lang daw ang sumagot sa kanya. Tinawagan din daw niya ako noon pero hindi ako sumasagot. Nung time na yun pala kasi, nakasakay ako sa angkas pa uwi. Kaya hindi ko talaga siya masasagot. Pag uwi ko noon, ikinuwento niya agad yun sa akin. Ang sabi ko sa kanya, ipabless namin yung unit na inuuhan naman niya agad. So naipabless na namin yung unit, Sir Kira. Gabi na nun at nakatulog na siya sa sala kakahintay sa akin. Tapos nagising raw siya dahil narinig niyang ginising ko raw siya. Tinawag ko daw siya ng, Ma? Ma? So akala niya, pinapabangon ko siya para lumipat na sa kwarto niya. So bumangon si Mama. Tapos pumunta na raw muna siya sa kwarto ko para silipin ako. Pero laking pagtataka daw niya
kasi wala ako doon. Hinanap niya daw ako sa buong unit namin pero wala. Natakot daw talaga siya nun kaya diretsong pasok na siya sa kwarto niya. Nagkulong siya nung gabing yun at doon niya na lang ako hinintay. Pagdating ko, sa kwarto ko na lang din siya natulog katabi ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang i-share itong karanasan namin ng girlfriend ko noong sinubukan naming maging travel vloggers sa loob lang ng maikling panahon. Pero ngayon, pareho na kaming may regular na trabaho sa opisina at hindi na namin binalikan ang paggawa ng content. Hindi dahil sa wala kaming budget o pagod na, kundi dahil sa nangyari sa amin sa isang staycation unit sa Pasay. Tawagin niyo na lang akong Mark. Noong 2023, nauso yung mga staycation vlogs, yung mga a day in my life o yung weekend getaway. Naisipan namin ni Ara na subukan din yon. Bumili kami ng ring light, tripod at nag-book kami sa isang high-end condo unit sa Pasay. Malapit yon sa MOA. Ang plano namin, gagawa kami ng aesthetic vlog para sa YouTube channel na balak naming simulan. Yung unit na nakuha namin ay nasa mataas na floor. Maganda siya, minimalist ang design at may overlooking view ng city lights. Pagpasok pa lang namin, set up agad kami ng gamit. Shoot dito, shoot doon. Noong unang gabi, naging maayos naman ang lahat. Pagod kami sa pag-shoot kaya maaga kaming nakatulog. Pero pagdating ng pangalawang gabi, doon na nagsimulang magkaroon ng kakaiba. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Nagising ako dahil may kumatok sa pintuan namin. Nagtaka ako noon kaya nag-check ako agad ng oras sa cellphone ko. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. 3 beses yung katok. Mahina pero malinaw. Galing sa pinto ng unit namin. Nilingon ko si Ara. Maimbing pa ang tulog niya noon. Inisip ko, baka naligaw lang ng pinto. So tumayo ako at lumapit sa pinto namin. Sumilip muna ako sa peephole. Pero wala akong nakitang tao sa labas. Walang tao sa hallway. Maliwanag naman sa hallway, kaya kita ko ang labas. Pero walang kahit na ano doon. Ni anino ay wala. Naisip ko, baka guni-guni ko lang. Dahil nga puyat sa ginawa namin nung gabi. Nag-CR na muna ako bago bumalik sa kama at natulog na ulit. Kinabukasan nun, hindi ko na sinabi kay Ara yung nangyari. Ayoko siyang takutin. Alam ko kasing matatakotin siya. Nagpatuloy kami sa pag-shoot ng content. Pero habang tinitignan ko yung mga raw footage namin sa camera, may napansin ako. Sa isang clip kung saan kinukunan ko si Ara habang nagluluto sa kitchen, may nakita akong anino sa gilid ng frame. Sa may pinto. Parang may nakatayo doon. Pero nung lingunin ko sa actual, wala naman. Pangatlong gabi. Ito na yung huling gabi namin sa unit. Balak pa sana naming mag-shoot ng vlog noon. Pero bandang 11:00, sobrang bigat na ng pakiramdam ko. Kahit si Ara, napansin na rin na hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya inaya niya na ako noon na magpahinga na kami. Nakatulog naman kami agad. Pero nagising na naman ako. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Nagising kaming dalawa sa 3 katok na yun mula sa main door namin. Sa pagkakataon na yun, mas malakas na yung katok. Napaupo si Ara sa kama. Hawak ang braso ko ng mahigpit. Parang pinipigilan niya akong puntahan yon. Sabi niya, hindi daw maganda ang pakiramdam niya ron. Sino ba naman ang matinong tao ang kakatok ng ganoong oras, di ba? Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang phone ko. Binuksan ko ang flashlight. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa pinto. Si Ara nakasilip lang mula sa kwarto. Sumilip ako sa peephole. Wala pa ring tao.
Pero hindi ako umalis doon. Inintay ko kung may dadaan o may babalik para kumatok ulit. Kasi tingin ko nun may nantitrip lang sa amin. Hanggang sa bigla na lang may nagsalita. "Housekeeping po." Kinilabutan talaga ako hanggang batok nito, Sir Kira. Nadinig ko pa yung sinabi ni Ara na housekeeping daw ng ganoong oras. Pero ako, halos hindi makagalaw sa kinatatayuan ko nun. Paano kasi wala namang tao sa likod ng pinto? Nag-double lock na ako nun. Tapos bumalik na ako sa kwarto at isinara ko na din yung pinto doon. Sinabi ko kay Ara na walang tao at hindi ko alam kung saan nanggaling yung salita na yun. Hindi na kami natulog nun. Pero hindi kami lumabas ng kwarto. Nung maliwanag na, nag-ayos na kami agad at umalis. Early out na kami. Nag-message na ako nun sa may-ari na iiwan ko na lang sa lobby yung susi dahil hindi na namin siya mahihintay. Nag-video call na lang din kami para makita niya yung itsura ng iiwan namin. At the same time, i-message na lang ako kung may nakita siyang problema sa unit after ng check-out namin. At okay naman, pero hindi na namin ulit sinubukan pa na gumawa ng content after noon. Gusto ko lang pong i-share itong nangyari sa amin ng boyfriend ko nitong taon lang. Ako po si Celine. Nagstay kami ng boyfriend kong si Jake sa isang condo unit sa Mandaluyong. Hindi ito Airbnb. Unit ito ng isang kaibigan namin na si Pau. Dahil nasa abroad si Pau for business trip, pinahiram niya sa amin ang unit niya. Doon na lang daw kami mag-celebrate para din daw mabantayan namin yung pusa niyang maiiwan doon. Maganda yung unit ni Pau. Very homey ang vibe. Kaya nakaka-relax din talaga kahit papaano. Perfect na nga sana kung hindi lang dahil sa ingay ng kapitbahay. 2 nights kaming nagstay doon. At sa 2 gabi na yon, tuwing alas 8, nagsisimulang magkaroon ng ingay mula sa kabila. Medyo nakakainis nga eh. Sabi pa naman ni Pau nung humingi siya ng pabor na bantayan namin yung pusa niya, tahimik daw doon sa unit niya. Kung bakit ba naman kasi sumaktong madaming tao sa kabila noong nandun kami. Doon sa pangalawang gabi, bandang alas 9, lumabas kami ni Jake para bumili ng snacks sa convenience store sa baba. Napansin namin agad na medyo bukas pa yung pinto sa katabing unit ni Pau. Medyo nawirduhan nga kami noon kasi nadidinig pa namin yung ingay nila noong nasa loob kami ng unit. Pero paglabas lang namin ng pinto, biglang tumahimik. Pero natuwa din naman ako dahil akala ko okay na. Wala nang maingay sa huling gabi namin. Maski nung pagbalik namin sa unit ni Pau ay wala nang ang ingay sa labas. Kaya laking pagtataka ko kung bakit pagpasok namin sa loob ay nagsimula na naman yung ingay. Masakit pa naman sa ulo kasi parang bubuyog yung ingay nila. Yun bang mahina pero sabay-sabay na nagsasalita? Ganun siya. Nung makauwi si Pau at nakauwi na rin kami ng boyfriend ko, ilang araw pa ang nakalipas nung magkita ulit kami ni Pau. At nabanggit ko nga yung kapitbahay niya. Pero nagtaka lang siya nun. Tapos kinausap niya ako ng ako lang. So sinabi ko na yun ngang katabing unit niya na 2 gabing maraming tao. Ang sakit ka ako sa ulo. Pero ang sabi niya, matagal na raw na bakante yung unit sa tabi niya. At wala naman tao sa kabilang side dahil kasama niya sa Vietnam yung kapitbahay niya. Sabi ko naman, baka kako hindi niya lang alam. Dahil yung ikalawang gabi nga namin doon, bumaba kami at nakita kong bukas bahagya yung pinto. So malabo ka kung walang nakatira doon. Nag-alangan pa siya noon. Tas sabi niya, natakot naman daw siya bigla sa kwento ko. Pero sabi ko, i-confirm niya para hindi siya napapraning. At ayun nga Sir Kira, confirmed na wala pa ring nakatira sa kabilang unit na sinasabi ko.
at imposible daw na may magpunta doon sa unit ng ganoong oras. Tapos sinabi ko na lang din sa kanya na sigurado ako na marami talagang tao noong mga oras na nandoon kami. Pero ipinakita niya sa akin yung logbook at talagang walang nagpuntahan na madaming tao nung time na nandoon kami sa unit ni Pau. Tawagin niyo na lang akong Jojo. Nag-reunion kaming 6 na magbabarkada sa Tagaytay noon. Dahil matagal na kaming hindi nagkikita-kita simula pa nung college. Naisipan naming mag-rent lang ng Airbnb unit doon. Alam niyo naman sa Tagaytay noon, malamig, masarap mag-inuman, at perfect talaga para sa catching up. Maganda yung nakuha naming unit. Modern ang design at mayroong balcony na overlooking sa Taal. Pero pagpasok pa lang namin doon, may kakaiba na akong naramdaman. Alam niyo yung pakiramdam na parang mabigat yung hangin. Akala ko dahil lang sa pagod kami sa biyahe. Sabi nga ng isa sa amin, sulit daw ang ibinayad namin. Na totoo naman talaga. Nawala na nga sa isip namin yung kakaibang naramdaman namin noong makita namin yung overlooking ng Taal. Nagsimula kaming mag-ayos ng mga gamit namin. 2 ang kwarto ng unit, kaya naghati-hati na kami. Habang nag-aayos ako sa master's bedroom, napansin ko na yung banyo ay may frosted glass wall. Pinagmasdan ko yon na maigi kasi nagandahan ako. Iniisip ko kung okay kaya yung ganun sa plano naming bahay kapag ipinagawa ko. Pero habang tinititigan ko ngayon, biglang may lumitaw na silhouette doon o anino ng tao. Kaya nag-iwas ako ng tingin. Naisip ko kasi na malamang isa sa mga kaibigan ko yun. Baka kung ano pa yung makita ko doon. Nung maipwesto ko yung mga gamit ko, lumabas na ako ng kwarto at hinanap yung iba. Nakita ko agad sila sa balcony. Sabi ko pa, nandyan pala kayong lahat. Yan mismo yung sinabi ko nun, na talagang nagpahinto din sa akin. Kasi kung lahat sila nandun, so sino yung iniwan ko sa kwarto na nasa CR? And since hindi naman nila masyadong napansin yung sinabi ko, binaliwala ko na lang din yun. Pero sa loob-loob ko talaga nun, sigurado na akong may kakaiba doon. Bandang 10:00 ng gabi, nagsimula na ang session sa balcony. Oo, malamig. Pero yun naman talaga yung ipinunta namin doon. Tamang kwentuhan lang kami nun. Hindi naman talaga kami nawalan ng komunikasyon totally. Pero bilang lang sa daliri ang pagkikita namin sa bawat taon. Dahil syempre may kanya-kanya na kaming pamilya na mas pinaglalaanan namin ng oras. Maya-maya, biglang tumahimik si Chris. Siya na yung tagay nun at hawak niya na yung shot glass. Yung tipong lalagukin na lang niya. Tapos bigla pa siyang napahinto at natulala. Syempre inasar namin siya nun. Tapos maya-maya, napailing siya. Sabay sabi niya na parang lasing na nga daw siya dahil kung ano-ano na daw yung nakikita niya. Tinawanan lang namin yon. Pero deep inside me, pakiramdam ko din talaga may kung ano dun sa tinititigan niya. So itinigil na namin ang inuman. Niligpit na namin yung mga pagkain at mga inumin na mga hindi naubos. Maya-maya, etong si Chris biglang nagsalita. Nandoon na siya nun sa master's bedroom. Sabi niya, bilisan ko daw dahil nadjejebs na siya. So nung narinig ko yun, pumasok ako sa kwarto. Kako wala naman ako sa CR. Kaya gulat na gulat siyang nakatingin sa akin. Akala daw niya, nandoon ako sa loob. Dahil nakita niya akong pumasok doon. Naunahan ko raw siya. Sagot ko naman, hindi pa ako pumapasok sa kwarto. So pinasok niya yung CR. At wala ngang tao doon. Di syempre natakot siya. At ang sabi pa ng loko huwag ko daw siyang iwan doon sa kwarto. Ang siste tuloy, binabantayan ko siya habang jumijeb siya. Since hindi kami kasyang 3 sa higaan, mga nakapahalang kaming natulog.
Idinikit lang namin yung sofa sa higaan para hindi naman nakalaylay yung mga paa namin. Yung mga ulo namin nakaside sa may CR para hindi namin makita yung side na yon. Mabilis na nakatulog yung dalawa, samantalang ako paikot-ikot pa sa higaan. Namamahay ako. Hindi nga nagtagal, biglang bumukas yung ilaw sa banyo. Hindi ako gumalaw nun. Nagpanggap akong tulog. Tapos unti-unti kong itinakip yung kumot sa mukha ko. Pinilit ko talagang matulog nun. Ang kaso yung ilaw sa banyo, bigla ba namang nagpatay sindi? Hindi ko alam kung may nantitrip ba sa mga kasama namin o ano. Pero hindi ko na lang din ginustong malaman pa. Dahil nga una pa lang, sure na akong may nagpaparamdam doon. Kakapilit kong matulog, nakatulog na nga rin ako. Kinabukasan nun, habang nag-uumagahan kami, biglang inopen ni Chris yung nangyari kagabi na sinigundahan naman ni Migs dahil nakita din daw niya yun. At syempre, nakisali na rin ako. Kako pare-pareho pala kaming gising nung time na yun. Yung tatlo naman sa kabilang kwarto, hindi din daw nakatulog. May babae daw doon sa kwarto nila na naka-bathrobe at umiiyak. Yung isa lang sa kanila ang nakakita, pero lahat sila nadidinig yung pag-iyak. Kaya puyat na puyat din sila nun. Buti na lang din talaga, pa-check out na rin kami nung araw na yun. Tawagin mo na lang akong Leo, Sir Kira. Hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan. Pero nagbago ang lahat nung lumipat ako sa isang lumang kondo sa Manila. Mura ang renta. Perfect para sa isang tulad kong nagsisimula pa lang sa buhay. Semi-furnished na yung unit. Mahilig akong mag-ayos-ayos sa bahay. Kaya nag-unti-unti ako ng mga gamit ko. Karamihan sa mga nabili ko second hand. O di kaya naman yung mga nasa Japan surplus shop. Mahilig ako sa mga antique looking things, kaya puro ganoong style yung nabibili ko. At syempre pa, dahil galing Japan, siguradong matibay na, mura pa. Kada sahod ko talaga, nagpupunta ako sa mga Japan surplus shop or nagtitingin-tingin ako sa Facebook Marketplace. Hanggang sa nakita ko yung isang salamin sa isang posting sa Facebook. Pinuntahan ko agad yun nung makita kong malapit lang yung shop niya. Gusto kong makita yun ng personal. Kasi minsan sa picture lang maganda. Swerte naman na nakasale sila. Kaya nung makita kong maganda nga sa personal yung salamin at abot naman ang budget ko, binayaran ko na agad. Free delivery naman sila, kaso by schedule pa. Kaya 4 na araw pa bago na i-deliver sa bahay ko yung salamin na yon. Akala ko talaga nun, swerte na ako nang makuha ko yung salamin ng mura. Pero hindi pala. Nagsimula yung mga paramdam sa unang gabi pa lang. Nung una akala ko, sa itaas ng unit ko lang yun nadidinig. Yung mga tunog na parabang may nag-uusog ng furnitures. Ganun lang din. Hindi ko naman pinapansin kasi hindi naman yun sobrang ingay. Kumbaga parang nag-iingat naman sila sa pag-uusog. Sadyang hindi lang kaya ng walang tunog. Pero paggising ko kinabukasan, nagtaka ko. Kasi wala na sa ayos yung ibang mga gamit ko na para bang may nag-usog nun. Hindi naman din yun sobrang gulo. Kaya pagkaayos ko ng mga yon, naligo na ako at nag-ayos para makapasok sa trabaho. Isang beses habang nanonood ako ng TV, bigla akong nakaramdam na para bang may nakatingin sa akin. Mabilis akong napalingon sa right side ko at doon ko nakita yung salamin. Tinignan ko yun ng mabuti. Ang gara lang sa pakiramdam. Ako naman yung nasa salamin. Sigurado akong refleksyon ko yun. Pero parang hindi rin. Gumagalaw-galaw pa ako nun. Inaatras sa bante ko yung ulo ko. Tapos parang medyo delayed yung refleksyon ko doon. Pero medyo masakit din kasi yung mata ko nito sa panunood. Kaya inisip ko na baka may kakaiba lang sa mata ko.
kaya hinayaan ko na lang ulit. Nakatulog ako doon mismo sa sofa. Nanaginip ako. Nakahiga daw ako noon sa sofa at hindi makagalaw. Meron daw isang babae na gumagapang mula sa paanan ko at unti-unti itong dumadagan sa ibabaw ko. Nahirapan akong makahinga nun, kaya nagising agad ako. Pero tulad ng sa panaginip ko, hindi rin ako makagalaw. Tapos may itim na nilalang sa ibabaw ko na parabang pumipigil sa akin. Hindi ako makasigaw nun. Tanging mata ko lang ang naigagalaw ko. Nung gumalaw yung nasa ibabaw ko, nagpanik ako. Takot na takot ako nun. Hindi ko alam kung paano ako makakawala doon. Pero bigla na lang din akong nakagalaw at nakatayo. Napansin ko agad na sobrang gulo ng mga gamit ko sa sala. Yung sofa ko, nakagitna na. Tapos yung center table ko, nakagilid. Yung ibang gamit ko, wala na talaga sa ayos. Nagkulong ako sa kwarto nun. Doon ako naghintay na mag-umaga bago ako tumawag ng kaibigan. Sabi ng friend ko, baka daw may isa akong nabiling gamit sa surplus shop na haunted o may karga. Una ko agad naisip yung salamin, kaya naisip ko agad na itapon na lang yun. Pero sabi ng isa kong kaibigan, wag daw muna. Magpa-bless daw muna ako bago itapon yung salamin, na siya namang ginawa ko. Tinulungan din nila ako. Pagka-bless ng bahay, tinakpan namin agad yung salamin bago namin yun itinapon. Nawala din naman agad yung mga paramdam. Pati na yung mga tunog sa gabi na akala ko sa taas ng unit ko naditinig. Simula nun, hindi na ako bumibili ng second hand na furniture. Natatakot na ako eh. Hindi rin naman talaga mumurahin yung mga nabibili kong furniture na second hand. Tapos may nasasama pang multo. Nangyari po itong ikukwento ko noong college pa ako. Good day po Sir Kira at sa lahat po ng mga taga-subaybay tulad ko. Matagal nyo na akong taga-subaybay sa channel Sir Kira, kaya nais ko ring masubukan na makapagbahagi rin ng sarili kong karanasan. So simulan ko na po. Isang beses pagkatapos lang ng final exam namin, nagkaayaan na lang kaming magkakaibigan na mag-inuman. Nag-set kami ng oras at lugar. Hanggang sa mag-message na lang sa GC si James na doon na lang daw kami sa bahay nila pumwesto. May bigla ang lakad daw kasi ang parents niya, kaya dalawa lang silang magkapatid ang nasa bahay nila. Doon daw kami sa rooftop nila para malamig. Pumayag naman ang lahat dahil mas okay nga din yun kaysa kung saan saan pa kami pumunta para lang tumambay. Pagdating sa kanila, naglatag na agad kami. Masarap sa taas nila, malamig at tahimik. Bukod lang sa anino na bigla na lang lumilitaw sa gilid ng pinto ng rooftop. Active ang third eye ko Sir Kira, kaya hindi naman na ako masyadong nagugulat. Pero hindi ko rin naman itatanggi na kahit papaano natatakot pa rin naman talaga ako sa loob-loob ko. May ilaw naman doon sa kanila, kaya maliwanag naman kahit papaano. Pero dahil din doon, kaya mas lalong nasiguro ko yung nakikita ko sa peripheral vision ko. Nilingon ko yun ng isang beses. Lalaki yung nakatayo. Hindi ko kita yung itsura nito dahil malabo siya na parang usok lang. Pero ramdam ko na mabigat yung presensya ng entity na yon. Maya-maya, biglang pumasok ang kapatid ni James. Kasunod niya yung aso nila na golden retriever. Nagsabi yung kapatid niya na doon na daw muna si Pachi dahil may gagawin siya sa baba. Okay naman si James. Pati kami kasi mabait naman yung aso nila. Sumunod pa ng bahagya si Pachi nung lumabas yung kapatid ni James. Pero napahinto din ito sa di kalayuan sa pinto. Tatahol yan, sabi ko. Matapos kong ma-confirm na nakikita din ni Pachi yung multong nakikita ko. Nadinig yun ng mga kasama ko. Tapos napalingon sila kay Pachi. Maya-maya nga, tumahol na ito.
Tanungan sila kung paano ko raw nalaman. Sabi ko naman, may nakatayong lalaki doon. Pinagmumura nila ako agad. Bakit ko daw sinabi? Alam kasi nilang bukas ang third eye ko. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, tinatakot ko talaga sila para hindi boring. Tas sabi ko kay James, awatin niya na si Pachi. Kasi ako, mukhang walang balak umalis yung tinatahulan nito. Natanong pa niya kung anong itsura ng multo. Pero nagkibit balikat na lang ako noon. Kako hindi ko naman nakikita yung muka. Silhouette lang. Tapos nakaputi na makinang. Tapos tinanong ko na rin siya kung may namatay na ba doon sa rooftop nila. At ayun, meron nga daw. Yung manggagawa raw noon na gumawa doon sa rooftop nila. 8 stroke daw ang ikinamatay. Naisugod naman daw sa ospital pero hindi na rin talaga kinaya dahil na rin daw sa katandaan nito. Sabi ko, kuha siya ng kandila para maipagtirik at maipagdasal namin yung kaluluwa ng matanda. Baka sakali ka ako na matahimik ito. Doon na rin kami sa taas nila natulog noon. Maya-maya nagising ako pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nag-sleep paralysis na naman ako. Hindi na yun bago sa akin kaya alam ko na ang gagawin ko. Pumikit ako tapos nag-focus ako sa pagpapagalaw ng daliri ko. Pero sa kung anong dahilan, nahirapan talaga ako noon. Hindi ko talaga maigalaw ang daliri ko sa paaman o sa kamay. Kaya napadilat ako noon. At pagdilat ko nga, nagulat ako kasi nandoon yung multo ng lalaki. Nakatayo sa gilid ko at nakayukong nakatingin sa akin. Kumabog ng malakas ang dibdib ko noon. Tapos bigla akong napaupo sa gulat. Pagtingin ko sa paligid ko, wala na siya. Nalito tuloy ako kung nag-sleep paralysis ba ako noon o nananaginip lang ako. Nagdasal na muna ako noon bago ko ulit nahiga at natulog. Yo Kirara, so shoutout po tayo. Let's go! Shoutout po muna sa lahat ng nagbe-birthday ngayon at sa lahat ng may mga isineselebrate. Kung ano man po yung isineselebrate ninyo. Congrats po. Shoutout po sa mga bagong subscriber natin dito. Welcome po sa channel ng tamad na narrator na si Kira. At syempre, isang malaking shoutout po sa matatagal ng mga nandito, sa mga matatagal ng Kirara. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa palaging pakikinig ng mga kwento natin dito. So bara-bara shoutout lang po ito, no? Huwag po sanang magtatampo yung mga hindi masasama. Try po natin ulit sa mga susunod pa. Basta lagay nyo po dyan, #shoutout_Kirara. Okay, so shoutout po sa mga ever present dyan na sina Ma'am Hazel Fiesta, Sir Bobby Ongsueco, always present yan sila sir Si Ma'am Sheena May Ekalne. Tama ba yun ma'am? Sorry kung nabanggit ko ng mali yun ha. Boss Jeffrey De Guzman, kumusta boss? Ma'am Ed Mori, kay Boss EJ Sahonas. Ayun, tagal na to si sir. Nakapag-send na nga to ng story Si Boss Zenji Balatukan, Terence Hayabaw, Leia Laleng, kumusta po? Anita Edralin. Sa basher ni paring Toti na si L4 at L46831. Hindi ko alam kung anong issue mo kay Toti no, pero shoutout sa iyo tol. Si Ma'am Mikmik, si Boss Alexa Ma'am Bravo, Boss AJ Rivera, pinapabati niya si Princess, Randy, Edna, Manilin, Sherry, Marine, Relin ba? Johan, Mia at Jezreel. Shoutout po sa inyo. Sorry kung may mali akong nabigkas na pangalan. New listener daw from Ambar Stories, si Ma'am Lorna Romarate. Shoutout po. Sa mga subscribers po natin dyan na nakilala ako sa Ambar, maraming salamat po at napasyal po kayo dito sa channel natin. Sana po ay natitiripan ninyo yung mga kwento natin dito. Katulad ng mga stories natin sa Ambar no.
Maraming salamat po palagi kay Sir Neb sa Pinoy Creepypasta at sa Ambar Horror Stories. Thank you po. Shoutout din daw po, birthday daw po ng Nanay Rosalina niya, May 28. Wow, late tayo ng 28, 29, 30, 31. 3 days lang naman. Pero shoutout po kay Nanay Rosalina from Florita, Peros. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sisiu ni Ken Suson. Hello din po kay Ja Babagalbe. Tama ba yun? Kay Just Me Nika Vlogs. Hello po. Kay Liza Erillo. Hello po. Kay Miatski. Hello po. Kay Villet K. Gantalaw. Hello po sa inyo. Junichi Shoyo. Paragon 5171. Kay Rosel Orozco. Pinapa-shoutout niya po ang Orozco family ng San Pablo City, Laguna. So yan lang muna no. Try po nating mag-shoutout sa mga susunod pa nating video. At sa mga gustong magpa-shoutout, lagay nyo lang po #ShoutoutKirara. At pakilagay din po yung mga pinapabati nyo at kung ano-ano pa. At saka kung saan po kayo nakikinig. Okay. So hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat, Kirara.